Muli po, binabati ko po ang bawat isa ng isang magandang umaga. Good morning po mga kapatid. Magandang umaga din po sa atin pong mga bisita, mga panauhin, at ganoon din po sa mga nanonood po sa baba. Sa umagang ito, bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos, ay muli ko pong inaanyayahan ng bawat isa na tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, sa oras na ito ay lumalapit kami sa inyong harapan. At kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba. Nawa ang aming mga papuri at mga pasasalamat ay naging mabangong samyo sa inyong harapan, katanggap-tanggap at dalisay, Panginoon, sa inyong presensya. At nawa nalugod kayo, Panginoon, sa aming mga pagsamba. At ganun din sa patuloy na inyong pagkilos sa aming bahay-sambahan, sa aming kalagitnaan, ay mangusap po kayo sa amin ngayon naman sa pamamagitan ng inyong mensahe. Patuloy na ang inyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming mga puso't isipan upang amin pong maunawaan ng mabuti ang lahat ng inyong mga aral at mga layunin para po sa aming mga buhay. Patuloy na kayo ang siyang malugod din, Panginoon, sa amin pong pakikinig at matapos nito sa amin din pong pagsunod at pagsasagawa ng inyong kalooban. Gamitin niyo po ako bilang inyong tagapagsalita, Panginoon, at ang kalwalatian ninyo lamang ang siyang maihayag at maitaas sa buong oras ng amin pong gawain. At lahat ng papuri, lahat ng pagluwalhati, lahat ng pasasalamat ay tanging sa inyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Nung nakaraan po, tinalakay po sa mensahe ang patungkol po sa delikado po o mapanganib na na itsura at gawain po ng panlilinlang or yun pong tinatawag po nating deception at kung paano po ito inihahambing o ginagamit po sa konteksto po natin sa buhay natin bilang mga mananampalataya. At atin pong ipagpatuloy yun pong temang ito dahil nga po ito po ang panganib na atin pong kinakaharap sa mundong ito ngayon. At dapat po tayong maging maingat, dapat po tayong magabayan lagi ng salita ng Diyos sa lahat ng oras. Kaya nga sa oras na ito, sa puntong ito, gusto ko simulan yung atin pong mensahe sa isang maikling introduction po patungkol sa very interesting na topic about toxic substances in the realm of biology. At isa sa mga palaisipan o maganda, kumbaga masarap matutunan po ay yung pong pagkakaiba ng venomous at poisonous. Sa Tagalog po, ang pinakamalapit po nating mga salita, venomous ay makamandag at ang poisonous naman po ay nakakalason. Even sa English, pagka tinignan mo sa unang tingin, ay parang parehas lang naman sila. Parang parehas lang naman mapanganib ang dalawang bagay na ito. At madalas nga ay sa paggamit ay napagpapalit-palit pa ang isa para sa kabila. Pero kapag tinignan po natin yung aktual na definition po nila, ang venomous or makamandag ay tumutukoy sa anumang bagay na maaaring kumagat sa'yo, tumuklaw sa'yo, o di kaya naman ay sting ka, para ipasok doon sa pamamagitan nun ang kanilang mga toxin sa iyong katawan. Habang ang poisonous o nakakalason naman ay anumang bagay, kahit hayop o halaman, na ina-apply ang kanilang toxin kapag ikaw naman ang humawak o di kaya kumain sa kanila. Sa pinakamadaling salita, pagka gusto mong maalala ang pagkakaiba ng dalawa, pag ikaw ang kinagat, venomous yun. Pag ikaw ang kumagat, poisonous yun. Depende kung sino ang nag-i-inject, kung kanino. Nakakatuwa pong malaman ang pagkakaiba nito, lalo na sa kanilang definition at kung paano natin ito nagagamit sa buhay po natin. Kaya nga kung tutuusin, wala pong nakakalason na ahas. Sa tamang definition, ang karamihan ng mga ahas na may lason ay venomous o makamandag. Dinadala ko ito sa ating isipan dahil kapag ito ang akin pong nakikita o nababasa, hindi po maiwasan na dalhin ang atin pong pangunawa nito sa tema ng kasalanan.
maaari nating tignan ang kasalanan ng isang makamandag na bagay. No? At ganito nga siya dinescribe ni Apostol Pablo na ang kamandag nga daw ng kasalanan ay kamatayan. No? At makikita din natin kung paano sa pang-araw-araw na buhay, ang kasalanan din naman ay nakakalason. No? Bakit siya lason? No? Sa isang banda, hindi lang siya makamandag, kundi lason din siya kasi sa maraming pagkakataon, katulad ng maraming nakakalason na bagay, alam mo yun, hindi mo alam, hinahawak-hawakan mo na, isinusubo mo na, hindi mo alam nakakalason pala. And sometimes we have no idea, we don't realize until it's too late of all its harmful effects. Akala natin ligtas ang isang bagay, tagal-tagal na natin pinaglalaroan, yung pala patuloy mong nilalason ang iyong sarili. Sa biology, sa mundo ng animal kingdom, maraming mga nakakalasong mga bagay, hayop o halaman, ay nagbibigay ng babala sa kanilang itsura. Usually sa kanilang matingkad na kulay. No? It's to ward off predators. Parang sinasabi nila, ina-announce nila, hoy, wag mo akong kainin. Nakakalason ako. Kaya matingkad, madalas pula o dilaw ang kanilang kulay. O di kaya sa mga magagandang pattern ng kanilang balat. Ngunit sa espiritual na larangan, ang nakamamatay na lason ng kasalanan, hindi po nagbibigay ng babala. It does not announce itself. Kaya naman ang salita ng Diyos ay laging pinapaalalahanan ang mga mananampalataya na maging mapagbantay. Na mag-ingat po tayo, be on our guard because of sin's deception. At yun po yung mensahe natin ngayong umagang ito. Ang pamagat po natin is, watch out for sin's deception. No? Naangkop na tratuhin o ituring siyang parang lason. No? Sometimes it looks inviting or unassuming, no? Parang nakakahikayat, parang napakaganda, napakasarap, pero hindi mo alam ay papatayin ka po pala niyan. No? At yun po ang atin pong tatalakayin. Is dangerous to handle sin in any kind, in any way, and we should be on our guard. No? Kapag ka dinidiscuss po ang kasalanan, lagi pong dinadalhin ito sa ating isipan, syempre, ang suma total o ang dulo, ang kabayaran ng kasalanan, which is, alam na po natin, marami po sa atin, ito ay kamatayan. No? It always brings to us the end result of sin, which is death. No? Marami pong pwedeng talakayin ukol sa kasalanan, ang iba't ibang uri ng kasalanan, ang iba't ibang larangan ng paggawa nito, pero ang hindi po nakakagulat o nakapagtataka, anuman ang diskursong gawin po natin, ang dulo nito ay pare-parehas lang. Ang dulot po nito ay kapahamakan, ang dulot po nito, sabi ng Biblia, ay kamatayan. Gaano pang kalaki o kaliit yan, gaano pang karami, gaano pang kahaba, gaano pang kalawak ito. No? Spiritual death and destruction will always follow it. No? So again, ang laging tanong po dito ay bakit kung ganoon, kung ganito palang kadelikado ang kasalanan, bakit ang mga tao, o wag na tao, bakit ang mga mananampalataya ay nahuhulog pa rin? No? Nadadaya pa rin ito. Because, again, sin is deceptive. No? Pinapahiwatig ng Biblia ang ilang mga katotohanan ukol po dito. Una, ang kaaway ay ama ng kasinungalingan. Sabi po sa Juan, Kabanata 8, 44, ang dyablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagat siya ay talagang sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Hindi nakapagtataka, Satan was directly involved in the sin of Adam and Eve. No? Kasama po siya doon, kaya kasama din po ang sumpa sa kanya. No? The first lie ever recorded in human history was from the devil, was from the serpent, no? Na kanyang dinaya at niloko si Eva, no? Doon sa paraiso. Deception is the primary weapon and tool of Satan, and he is very, very good at it. No? Wala pong binatbat ang sino man pong pinakamatalinong tao sa kanya, laban sa kanya, on their own. No? Liban dito, mismo sa atin pong sarili. No? Sabi naman po sa aklat ng Jeremias 17, talatang 9,
Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Even ourselves, tayo mismo sa ating sarili, ang atin pong pagiging makasalanang tao, ang atin pong laman, ang puso natin ay siyang mapandaya. No? Ito'y nagnanasa ng mga bagay na nagdudulot ng kapahamakan. Ito ay nanloloko at nanlilinlang mismo sa ating sarili. No? Bagamat alam natin ang mabuti, ang tama at totoo, ang laman po natin o ang puso po natin ay lumalabag at lumalaban sa mga bagay na ito. Dahil sa kasalanan, niloloko ng tao ang ibang tao, ang kapwa po niya, pero ganun man, niloloko din niya ang kanyang sarili. Niloloko natin ang sarili natin kapag iniisip nating nasa maayos tayong kalagayan, ganoong hindi naman talaga. Niloloko natin ang ating sarili, gayong papunta tayong kapahamakan, pero sinasabi nating, okay naman ako. No? So ano po ang makikita po nating mga babala at mga paalala sa salita ng Diyos? Number 1, tignan po natin, sin deceives even the wisest. Kahit ang talino ay nalilinlang, no, ng kasalanan. Let us turn to a person of interest from the Old Testament, none other than King Solomon. No? Alam po natin ang kanyang maikling history. No? Alam po natin siya ay naging anak ni David kay Bathsheba, at sa pamamagitan niya natupad ang pangako ng Diyos kay Haring David. Nagpatuloy ito dahil siya po ang nagmana ng kaharian galing po sa ama niya na si Haring David. Siya ang pinili ng Diyos, hindi ito nangyari sa kagustuhan lamang ng tao o sa kagustuhan niya, kundi mismo ang Diyos ang nagtalaga sa kanya bilang maging hari ng Israel. No? Siya din ang itinalaga ng Diyos para gawin at tapusin ang paggawa ng templo, no? Which was for the first time in Israel's history, the permanent resting place of the Ark of the Covenant. It was a big deal. Yun pong pagtayo ng templong ito. No? At walang katulad at walang kapantay ang kanyang paghahari at mismo ang haring ito ay walang naging katulad sa buong mundo natin. No? Ano ang pinapahiwatig ng salita ng Diyos? Letter A, he started on the right path. Maayos at mabuti ang kanyang simula bilang hari ng Israel, bilang lingkod ng Diyos. Sinasabi ng salita na nagpakita sa kanya ang Diyos ng 2 beses. Una, nung siya ay tanungin ng Diyos kung ano ang kahilingan niya. Sabi po sa unang hari, Kabanatang 3, talatang 5. Kinagabihan, samantalang siya ay naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. At alam po natin o alam po ng karamihan sa atin ang napakagandang sagot ng haring ito sa atin pong Panginoon. No? Ito po ang sagot niya sa talatang 9 hanggang 14. No? Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Dahil ito ang hiniling ni Solomon na lugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti sa masama. Ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Napakaganda, no? Kaya nga alam niyo po 'yon sa isang banda, no? Kung atin pong kikilatisin lamang po, no, bago pa humingi ng karunungan si Solomon sa Diyos, may karunungan na siya eh. Di po ba? Bago pa siya humingi ng wisdom from God, wise na po siya kung tutuusin. Because only a wise person would do or would ask for such a request. Sabi nga ng Diyos, ano?
Siguro ang ine-expect sa ordinaryong tao ay kayamanan, kalakasan, kahabaan ng buhay, pero hindi yon ang hiningi ni Solomon. Ginawa niya ang mabuti sa Diyos, nagpakumbaba siya at hindi siya naging presumptuous. No? Hindi siya naging mapagmataas sa kanyang sarili. Sinabi niya, sinong makakagawa? No, sinong makakagawa ng bagay na ito na pangunahan ang kaharian ng Israel? Kailangan ko ng karunungan. At yun nga po ang ibinigay sa kanya ng Diyos. Binigyan siya ng karunungang walang katulad at walang kapantay. We know that at that time, in all of the world, marami pong ibang mga kaharian at mga hari ay namangha kay Solomon. Katunayan ay pinupuntahan at binibisita, dinadalaw pa po siya sa Israel para lang masulyapan ang kanyang kakaibang runong na galing po sa Panginoon. Ito din ang panahon kung saan naging mayaman ang bansa. No? Kaya nga hindi po nakapagtataka, it is called or is being called the golden age of Israel's history. No? Natapos din ang pagtatayo ng templo sa panahon ng kanyang pamamahala at napakaganda din po ng dedication ni Haring Solomon nang magwakas ang trabaho pong ito. No? Ano pa nga ba ang masasabi natin sa isang makadiyos na lingkod katulad niya? No? Pero again, nandun po tayo sa topic ng deception at kasalanan, so hindi na po nakapagtataka na malungkot po ang kinawian ng kanyang kwento. Letter B, disobedience was his downfall. Hindi na po ito bago o kagulat-gulat sa kahit sino man pong tao, sa kahit sino man pong mananampalataya, disobedience will always be our downfall. Ito ang atin pong kapahamakan. No? Ang problema o naging problema kay Solomon ay hindi po masyadong naiiba sa naging problema din ng kanyang ama na si Haring David noong nabubuhay pa po siya. David committed adultery and tried to hide it with murder. No? Pero nagsimula din ang kanyang pagkakasala sa isang napaka-simpleng bagay. Ang sabi po ng Biblia ay, sa panahong ang mga hari ay nasa digmaan, si Haring David ay nasa bahay. Yun lang. Yun lang po ang simula ng kanyang kabagsakan ni Haring David. No? It was unassuming, a subtle thing. Napakaliit na bagay, parang hindi mo nga mapapansin. Ano ngayon kung wala siya sa gitna ng labanan? Pero doon nagsimula ang lahat. No? Habang ang kasalanan po ni Haring Solomon ay hindi naman po, does not involve a conspiracy or cover-up, no? His downfall is almost the same. No? Mababasa po natin sa unang hari, Kabanata 10, 26 to 29, ang mga bandang dulo o bandang huli ng mga panahon ni Haring Solomon sa kanyang paghahari. Ang sabi lang po dito sa bahaging ito, no, nagtatag si Haring Solomon ng isang malaking hukbo na binubuo ng 1,400 karwahe at 12,000 mga ngabayo. Ang mga ito'y iniligay niya sa mga bayang himpilan ng mga karwahe at sa Jerusalem upang bantayan ang hari. Sa Jerusalem, ang pilak ay naging parang bato sa dami at ang sedaray naging kasindami ng sikamoro sa kapatagan. Galing pa sa Musri at Cilicia ang mga kabayo ni Solomon. May mga mangangalakal siyang tagapamili doon sa tiyak na halaga. Bumibili din sila ng mga karwahe sa Ehipto sa halagang 600 pirasong pilak bawat isa at 150 piraso naman ang bawat kabayo. Ang mga ito'y ipinagbibili ng mga mangangalakal ni Solomon sa mga haring Heteo at Arameo. Again, pag binasa mo to out of context, etong bahagi lang na binasa natin, parang, ano ngayon? What seems to be the problem? Hindi ba yan normal para po sa mga kaharian? Hindi po ba yan pangkaraniwan para sa mga hari? No? Bolstering your forces, increasing your manpower, etc. No? Surely this was normal for the time. Pero malalaman nga po natin in context na maliwanag po pala na ito ay labag sa kalooban ng Diyos. Maaga pa po, sinulat na po ito. Alam niyo po, ang nagsulat pa po nito ay si Moises. Sabi po sa aklat ng Deuteronomeo, 17,
14 hanggang 17, basahin po natin. Kapag kayo'y naroon na at naninirahan ng maayos sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh, makakaisip kayong magkaroon ng hari, tulad ng mga bansa sa paligid ninyo. At nangyari nga. Maaari kayong maglagay ng hari, ngunit ang ilalagay ninyo ay iyong pinili ni Yahweh at mula sa inyong lahi. Huwag ninyong gagawing hari ang sinumang dayuhan. Ang gagawin ninyong hari ay hindi dapat magparami ng kabayo para sa kanyang sarili. Hindi rin niya maaaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo, sapagkat ipinag-utos ni Yahweh na huwag nang bumalik pa roon. Hindi siya dapat mag-asawa ng marami at baka siya ay makalimot kay Yahweh, ni hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng paghahari. So dito nabubuo na po yung larawan ng mga pagkakamali ni Solomon. Dito lamang po sa binasa po nating utos po ito ng Diyos. Maaga pa po, wala pa nga po silang bansa, hindi pa nga po sila nakakarating sa kanilang lupain, wala pa nga po silang hari nung panahon na ito. Binaba na po ng Diyos ang kanyang kautusan. And again, going by their culture and history, we know for a fact na ang mga Israelitang ito, kasama po sa kanilang edukasyon, ang pagtuturo ng kautusan magmula sa kanilang kabataan. So hindi natin pwedeng idahilan o gawing palusot na baka hindi alam ni Solomon. Baka wala siyang idea. Well, again, meron tayong kasabihan kahit sa panahong ito, ignorance of the law excuses no one. Hindi din yon sapat na dahilan para po magkasala, lalo na laban sa Diyos. Dito lang guilty na agad si Haring Solomon. Nagparami siya ng mga kabayo. Bakit ayaw ng Diyos? Yung pala, magandang tanong. Bakit? Kasi pinaliwanag po sa mas mahabang mga talata po na para po yung mga hari at yung bansa mismo ng Israel ay hindi magtiwala sa kanilang sarili. Because if they will amass firepower, in terms of chariots and horses, ang mangyayari po niyan, imbis na magtiwala sa Diyos ang bansa, magtitiwala ang bansa sa kanilang sariling lakas. And we know for a fact that it is God who gives the victory. Kahit na napakaliit ng bilang ng Israel, napakarami pong mga bansa ang tinalo po nila. Pero once na nagtiwala na sila sa kanilang sarili, kahit gaano pang karaming kawal at kabayo, hindi sila magwawagi. Yun yung dahilan. No? Pangalawa, nandiyon din po yung napaka-specific po na huwag na kayong babalik sa Ehipto. Siguro magaganda ang kabayo nila doon, kaya pinagbibili po talaga. Pero ang sabi ng Diyos, wag na. Hindi kayo babalik doon kasi doon kayo inalipi ng mahabang panahon. At ako ang nagpalaya sa inyo galing sa lugar na iyon. Nabanggit din doon na huwag dapat magpayaman. No? Pero sabi ng talata na binasa natin, ang pilak ay parang naging bato. No? So, the last straw is found in the next chapter of 1 Kings. Chapter 11, verse 1 to 3. At dito po maaaring kilala si Haring Solomon ng maraming tao. Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Bukod pa sa anak ni Faraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonyo at Heteo. Ipinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Yahweh. Ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700 at ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300. 1,000 na babae. 700 na wives, 300 na concubines, ang sabi. Again, I think I mentioned this a long time ago, kahit po araw-araw ay ibang babae ang kasama ni Solomon, kulang pa rin ang 2 taon. No? Sa loob ng 2 taon, wala pong uulit na babae araw-araw. Iba po ang kasama niya. Kung bibilangin natin sa ganung paraan, ganung karami po. No? Ganung karami. And yet, pinagbabawal ito ng Diyos. Specifically, kung babalik natin sa verse 1 ng mabilis, bakit? Ito yung mga nabanggit. Ang dami niyan, pero nabanggit yung mga bansang ito kasi yung mga kaaway po nila.
Yan ang mga pumapas lang sa mga Israelita sa nakaraang panahon. Yan ang mga lumalaban at lumalabag sa kalooban ng Diyos. And yet Solomon, sabi ng sabi po, I think sa verse 2, sa bandang huli, nahulog ang loob ni Solomon sa kanila. So, again, the saying is true, the apple does not fall far from the tree. Katulad ng kanyang ama na ang naging kinabagsakan ay babae, dinaig siya ni Solomon. Kinabagsakan ni Solomon mas maraming dihamak na babae. Ano po? Kaya ito lang po ang trigger nito. Nothing as grand as his father David's sin. Alam niyo yun? Sabi ko nga may conspiracy at cover up eh. 'Di ba? Yung yung tunay na asawa ng kanyang kinakasamang babae ay pinapatay pa ni David, no? Para lang magsarado na yung kasalanang ito. Dito wala po. Hayagan po ito at parang wala lang nung nangyari, no? Solomon had broken the commandments of God, no? And ang naging resulta ay mababasa po natin sa sumunod na mga talata. Verse 4 hanggang 11, nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Again, yan ang dahilan bakit hindi dapat ito mangyari, pero yun ang nangyari. Nangyari ang pinagbabawal ng Diyos at nangyari din yung dapat sanang maingatan para sa kanila. Nahikayat siyang sumamba. This is like, let's stop for a moment and think about it. This is mind-boggling. Parang hindi ka panipaniwala. Ito yung hari na kanina lamang binasa natin yung mga talata ukol sa kanyang paglapit at paghingi sa Diyos. Ito yung hari na humingi ng karunungan galing sa Panginoon. This is the same person, but older, matanda na, matagal na panahon na ang lumipas. Nasa na yung wisdom, nasa na yung knowledge, nasa na yung tao na yun. Sumasamba na siya sa Diyos-Diyosan sa puntong ito. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh, hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. David sinned, adultery, murder, but David never bowed to an idol. Yun yung kaibahan nila ng kanyang ama. Weakness ni David ay babae din, pero hindi po siya sumamba sa Diyos-Diyosan. But Solomon did. The wisest king worshipped idols. That's parang nakakawasak po ng pagkaunawa kung paanong nangyari po ito. No? Sumamba si Solomon kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Milcom, ang karumal-dumal na Diyos ng mga Amonita. Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na buong katapatang naglingkod kay Yahweh. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo si Solomon ng sambahan para kay Semos, ang karumal-dumal na Diyos ng Moab, at para kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ang kanyang mga altar, ang mga Diyos-Diyosa ng lahat niyang mga asawang dayuhan. At ang mga ito ay nagsunog doon ng insenso at naghain ng mga handog. Sabi nga natin, gawin na natin 1:1, kunwari lang. Kung ang bawat isang babae ni Solomon ay may Diyos-Diyosan, ilang Diyos-Diyosan po yun? 1,000 din po yun. Pagpalagay natin na hindi lamang pong isang Diyos per tao o Diyos-Diyosan per tao, ganong karami po sila. No? Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. Mahaba pa po yan, pero diyan ko lang po tinapos kasi sapat na po yung ebidensya sa pagkakasala po ng haring ito. No? Ang lala po ng kanyang kinahulugan. Worse, I would say again, ang kasalanan po ay pare-parehas lang, pero sa atin pong pananaw ng sukat ng kasalanan, mas malubha talaga ang ginawa ni Solomon kumpara sa kanyang ama na si David. Idolatry is one of the most abominable acts
in the sight of God. Kaya gano'n na lamang ang kanyang utos at paalala laban po dito. Because of these idols, because of his many wives and concubines, Solomon's heart turned away from God. At sinasabi ko nga po, hindi naman po ito siguro ang balak po niya. Hindi naman siguro itong layunin niya. Hindi naman siguro yun ang inisip niya, mag-aasawa nga ako ng marami para mapalayo sa Diyos. Hindi naman siguro ganun ang kanyang inisip. Pero ganun ang nangyari. Because of his sin, the kingdom, the golden age, the time which the temple was finished, the kingdom was to be taken away from him and his line. No? Kitang-kita po natin sana ang plano at layunin ng Diyos para sa haring ito. Napakaganda ng kanyang simula, napakaganda ng kanyang kahilingan. No? At pinakita at naging kagamit-gamit naman ang karunungan na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Pero yun yung nakakatakot. Yun yung nakakakilabot po. Kahit ang katalinuhang ito ay hindi sapat para ang haring ito ay makaiwas sa makamandag o nakakalaso na kasalanan. No one is exempted, no one is, ang ginagamit pong word ay immune. Wala pong immune sa kasalanan. No? Ang kasalanang nakakapanlinlang at nakakapandaya ay unti-unting nakapaloob. At ayun na, hindi mo na malayan, meron na palang mga altar ng mga Diyos-Diyosan, ng mga kasuklam-suklam na mga, wala naman talagang ibang Diyos liban kay Yahweh, pero ito mang mga Diyos-Diyos ang sinasamba ng mga ibang bansang ito ay kasuklam-suklam talaga. No? At dito ang kanyang kabagsakan. What was supposed to be a prosperous reign was suddenly ended by God. At ito din, kung naalala niyo po ang history po ng Old Testament, ito din ang simbolo o nagsimbolo ng paghahati ng kaharian. After Solomon, the kingdom was divided. Alam niyo po bakit? Kasi ang sumunod kay Solomon ay yung kanyang anak na si Rehoboam. Ang problema, marami pong mga tao, yung taong bayan po ay galit na galit kay Solomon at sa kanyang anak. Bakit po? Ang sabi po ng Bible, because of the heavy taxation. No? Kasi hindi naman po pinupulot ang pera technically. Alam naman po natin yun. Pero bakit napakayaman nung panahon ni Solomon? Dahil po sa napakatinding pagbubuwi sa mga tao. To the point of hindi na po kinaya ng tao at doon po nag-split yung kingdom sa northern kingdom ng Israel at southern kingdom ng Judah. No, yung consequences ng nangyari kay Solomon ay napakatindi po ng aftermath. Na hanggang sa dulo ng kaharian ng Israel ay nararamdaman pa rin po siya. No? That's why starting well is not enough. Hindi sapat na maganda ang simula mo. Kapatid, dapat mo siguraduhin magtatapos ka rin ng maayos. Walang kwenta kung ang ganda ng start mo, pero kung ending mo ay ganito, sayang naman po. Masasayang po ang lahat. No? The good start counts for nothing if we don't end well as well. No? We must seek to remain in God's grace to finish right. No? Ngayon, maunawaan natin ang ilang mga mahalagang bagay dito sa kwento ng haring ito na napakaganda po sana ng simula. Number 2, we see how the deception of sin operates. Kung madali lamang, kung simple lamang ito, hindi na po dapat tayong kailangan mag-aral pa, maghanda pa, magbantay pa. Kung non-issue ang kasalanan at ang epekto nito, hindi na natin kailangan problemahin yan. Sisiw lang yan o mani lang yan. Ika nga. Pero hindi po eh. Because of the overwhelming effects and deception of sin, paulit-ulit tayong pinapaalalahanan ng salita ng Diyos na huwag magpaloko, huwag magpadaya, huwag pong magpalinlang sa nakamamatay na kasalanang ito. No? Sin will always deceive. It will always cheat. It will always use all of its tricks to mislead us and promising us good things only to end up in a much worse condition. At gaya po ng nangyari kay Haring David at kay Haring Solomon, letter A, sin starts subtly. No? Again, it is unassuming.
Hindi po ito kapansin-pansin, hindi po ito maingay, it does not announce itself. No? Hindi lahat ng kasalanan ay pare-parehas po ang itsura, gayon pa man na ang resulta po nila ay iisa lamang. Kamatayan, kawasakan. No? May mga ibang kasalanan mas kilalang kasalanan kumpara sa iba. Ang pagpatay, ang pagnakaw, paninirang puri, pagsisinungaling, lahat ng yan alam nating kasalanan. Pero maraming mga kasalanan ay hindi po nagaan yung kasalanan, kundi nagaan yung maganda, mabuti, at kaaya-aya. Sabi nga natin, hindi naman pinlano siguro ni Solomon na labagin at labanan ang kalooban ng Diyos. Pero that's where he ended up. No? Kaya nga madalas nababanggit po dito ang word na angkop na angkop sa usaping ito, which is the word compromise. No? Compromise in any given context, no, depende sa konteksto, ay pwede pong magamit sa maayos at tama. Ang kompromiso sa isang pagpili o desisyon na wala pong kinalaman sa moralidad, wala pong kinalaman sa mabuti at masama ay normal sa atin. Sabi ko nga po, it's a compromise. Gusto ng isa sa Jollibee, gusto nung kabila sa McDo, o compromise para walang masama ang loob sa KFC tayo kumain. That's compromise. In a decision void of morality, okay lang siya. It's compromise. Pwede ako ng alauna, ako pwede ako ng 2:00. Let's meet in the middle, 1:30. No? Para yun yung compromise. But in terms of morality, compromise is always wrong. Pag ang pinag-uusapan po natin ay may kinalaman na po sa mabuti at masama, sa katotohanan at kasinungalingan, sa matuwid at makasalanan, hindi na po ito dapat mangyari. Compromise sa kontekstong ito ay ang unti-unting pagpasok ng masama sa mabuting mga bagay. Doon nagagamit sa espiritual na usapin ang kompromiso at palagi po itong masama. It is never good or beneficial to us. Kaya nga doon po nagsisimula ang tukso sa compromise. Okay lang yan. Konti lang yan. Maliit lang yan. Ngayon lang naman. Minsan lang naman. These are the words of compromise concerning sin. No? Wala namang makakakita. Wala namang makakapansin. No? That's how sin enters into our life. No? Problema, once sin has entered, yung isa o yung minsan nagiging madalas. No? Yung ngayon lang nagiging palagi. No? Yung minsan o konti ay nagiging marami. Ang paalala ay nanggaling po kay Apostol Pablo. Sabi niya sa unang Korinto Kabanata 5, talatang 6. Hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? Tinutukoy niya dito ang kasalanan ng Corinthian Church doon sa issue ng sexual immorality ng isang miyembro nila. Tinutukoy dito ni Apostol Pablo ang para sa iglesia, kung saan pag pinayagan ang maliit, kakalat po ito. No? At yun nga ang ginamit niyang larawan. Konting pampaalsa, napapaalsa ang buong masa. Pero pwede din natin itong i-apply on a much personal level. Alam niyo po, pag nag-compromise ka po sa isa, hindi po kalaunan, hindi po magtatagal, marami ka na rin pong iko-kompromiso kasi napagbigyan na po yung isang bahagi. And that's where it starts. And in a way, that's where it ends. Doon na rin yung katapusan po natin. So, ano po ang makikita pa po natin dito, no? We can see that sin always starts in a subtle way. Hindi siya nagpapapansin, hindi siya maingay, parang okay lang. No? Lalo na po kung gagamitin mo pong pamantayan ay sanlibutan, sa sanlibutan, payag naman talaga ang sanlibutang ito sa maraming mga masasama at makasalanang bagay. That's why we shouldn't use the standards of this world. No? Ang sumunod po dito, letter B, is that sin becomes justified. No? Sin becomes justified. Sa pinakamababaw na salita po, ang tinutukoy ko po dito ay yung napakababaw, napakasimpleng ibig sabihin na
ipinagtatanggol na po ang kasalanan. No? Sa malayo, sa umpisa, bago ka magkasala, ayaw mong magkasala, ayaw mo sa kasalanan. Ito'y kasuklam-suklam at pawang masama talaga ang pananaw natin dito. Pero once na ito ay pinayagan na po at nakapasok na po sa buhay ng isang mananampalataya, baliktad na po ang mangyayari. Imbis na ito ay layuan, imbis na ito ay ialis, ang gagawin po ng ating makasalanang laman, ano po, dedepensahan pa po ito. Ipagtatanggol pa po ito, proprotektahan pa po ito. Bakit po yan ang nangyayari? Kasi nakita na po natin yung nangyari sa maraming pagkakataon sa haba ng panahon natin dito sa mundong ito. No? Meron pong kasabihan, the first step is always the hardest. And it is true even for sin. No? Yung unang hakbang ang pinakamahirap. Kaya nga pag naihakbang mo na, madali na lang pong sundan po ito. Ganon din sa kasalanan, pag bumigay ka sa umpisa, wala na po, sunod-sunod na po ang mangyayari. Meron naman pong paraan, there is always an escape. We can always go to God in prayer, ask for forgiveness, confess our sins. Sabi po ni Juan, God is faithful and just to forgive us and cleanse us. But we have to confess. We have to acknowledge na nagkasala po tayo. Pero yun nga po yung danger sa kasalanan. Kapag nagkasala na po kasi tayo, we have that tendency to make it harder. Mas lalo lang natin pinapahirapan ang ating sarili. No? And ang problema, the more you engage in sin, the more difficult it is to reverse it. Para po tayong nakakanal. Ang hirap na pong makaahon, ang hirap na pong bumalik sa tama. No? And nandiyan na po yung effect ng guilt, nandiyan na po yung effect ng shame. Yung kahihiyan ay nakakahiya. Nakakahiyang aminin na nagkamali ako. Nakakahiya aminin na pinili ko ang magkasala. Kaya mas lalo ko pong mahihirapan. No? We defend our sin, no? We make up for ourselves good purposes. Bakit natin ito ginawa? No? And the only thing that this does to us is lead us away from God. Tama naman yung ginawa ko. No? Wala namang mali sa ginawa ko. Hindi nyo naman kasi ako naiintindihan eh. Wala ka naman sa posisyon ko eh. No? Huwag mo akong husgahan. Yan ang mga salita ng isang tao, isang mananampalataya na defensive na po about sa kanyang kasalanan. Instead of, mali talaga yung ginawa ko. Wala talagang excuse itong pagkakasala ko. Dapat akong humingi ng tawad sa Diyos. Hindi po. Tumitigas na po ang atin pong kalooban. No? Isa sa mga halimbawa ay matatagpuan po sa unang hari ng Israel, kay Haring Saul. No? Bago naging hari si Haring David. Sabi po sa unang Samuel 15:2-3, ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, paparusahan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilabas ko sa Ehipto. Lusubin mo ang Amalek at lipulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae, lalaki mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. It may sound harsh, and it is very harsh. No? Ang Diyos po ang nagsasalita dito. At sinasabi niya, lusubin ninyo at patayin nyo ang mga kaaway ko. Kaaway ninyo ay kaaway ko. Ang kaaway ko ay kaaway din ninyo. And kung meron man pong pwedeng gumawa nito, tandaan nyo po, if anyone can do this, it is God. Ang Diyos lamang po ang pwedeng gumawa nito kasi siya naman po ang lumikha sa lahat ng bagay. Kung tao ang gagawa nito, kasuklam-suklam yun. Pero kung Diyos ang gagawa nito, who am I, who are we to argue against the Creator? Yan ang utos niya kay Saul at yan ang dapat niyang gawin. Pero ano ang nangyari? Sa verse 13-15, nang dumating si Samuel, ang propeta, sabi niya, sumunod siya roon at nang makita siya ni Saul, ay binati siya, pagpalain ka ni Yahweh. Sinunod kong lahat ang utos niya. Itinanong ni Samuel, ano itong naririnig kong iyakan ng mga tupa at unga ng mga baka? Sumagot si Saul, kinuha iyan ng mga tauhan ko sa Amalek. Kinuha nila ang pinakamainam na tupa
at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang mga walang halaga ay pinatay namin. Sounds good. Sounds reasonable. Pero kakabasa lang natin verse 2 and 3, ano ang utos? Patayin mo silang lahat. Wala kang ititira, tao o hayop man. And then, wala pang 10 talatang nakalipas, eto na agad ang nangyari. This was the downfall of Saul, kung hindi niyo po alam. Dito po nagsimula ang kabagsakan naman ni Haring Saul. No? Kung bakit naman nawala sa kanyang kamay ang kaharian ng Israel at ibinigay kay Haring David. Because of that simple disobedience. No? Maliwanag ang utos ng Diyos at maliwanag na nilabag mo ito, pero nagawa mo pang depensahan ito. Hindi, kaya ako naman to ginawa para sa Diyos din naman. Kaya ako naman to ginawa para naman mapagpala ko ang pangalan ng Diyos, when in fact you're disobeying a direct command from Him. No? Ito, very common po, ang tamaan ay huwag pong umilag. No? Tatanggapin mo yung trabaho sa araw ng linggo. Gayong alam mo, ito ang araw ng atin pong pagsamba sa Diyos. And then you justify it. Pag tatanggol mo yung desisyon mo, sasabihin mo na, hindi, kaya ako nga tinanggap to para makapag-tithes ako eh. Sound familiar? That's how we sound like when we justify our sin. It sounds reasonable pag pinakinggan mo sa una. Parang, nga naman, may sense. Wherein, in fact, you are disobeying God. No? Para mo na rin sinabi na, kaya nga ako nagnanakaw para may maibigay pagdating sa gawain namin. Doesn't make sense in reality. No? And of course, letter C, hindi na po nakakagulat, sa dulo, sin bears its fruit. Ang bunga nito ay wala nang iba kundi kamatayan. Whether big or small, little or a lot, no? It is always death and destruction. Ano ang panlilinlang ng ahas doon sa paraiso? Pinakita niya na, di ba maganda na kainin mo yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos? Ayaw mo bang magkaroon ng ganito, ng ganyan, ng ganoon? No? Nakita ng babae ang bunga, ang sarap tignan, no? Hindi ko alam kung juicy ba ito sa kanyang paningin or what, ano? Sabi lang ng Biblia, she saw that it was good for food, no? Pleasant to the eyes. And with that desire to become wise, kinuha niya ito, kinain niya, binigay pa niya sa kanyang asawa na kumain din naman. At nasa na tayo ngayon dahil doon, kaya tayo paparusahan ng Diyos. Dahil doon, dumating nga ang kamatayan, gaya din ng sinabi ng Panginoon. Sabi po sa Santiago, Kabanata 1, 14 hanggang 15, natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. No? Yun po lagi ang ending. Wala pong good ending sa kasalanan. Wala po. It will promise you everything, but it will deliver nothing. No? Ang dadalin lang nito sa buhay mo ay kapahamakan. No? And yun po mismo ang paalala ni Apostol Pablo, huwag tayong magpadaya. Hindi porket walang nangyayari habang nagkakasala ka o pagkagawa mo ng kasalanan at walang nangyari sa'yo, ibig sabihin okay lang pala. Or ibig sabihin, baka pinalusot na ako ng Diyos, pinagbigyan niya ako. No. Remember David? Ganong katagal bago siya binalikan ng Diyos? No? Nabuntis si Bathsheba, pinapatay yung asawa ni Bathsheba na si Uriah. No? Up until the point na, bata na po yung sanggol. Yung unang anak niya kay Bathsheba, bata na po yun. No? Doon siya dinalaw ng propeta na si Nathan. Sin will always have its consequence. At yun yung binasa po ninyo kaninang umaga. No? Galatia, Kabanata 6, talatang 7, basahin natin hanggang talatang 8. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin.
Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. The consequences will always follow us wherever, whenever we are. Just because delayed, just because, ay wala namang nangyaring masama sa akin. Hindi po ibig sabihin na nakalusot na po tayo. No? Kaya nga, muling ang kasalanan ay hindi po dapat talaga paglaruan. Sabi ko nga, kaya angkop na tratuhin ito na parang lason. Hindi mo bibigay yung bote ng, kahit nakabote, kahit nakaselyo, yung bote ng lason, hindi ko yan ibibigay sa anak ko para paglaruan. Kahit nakasarado po siya ng maigi, nakakatakot siya, iniisip ko lang anong pwedeng mangyari. Mag-crack man lang ito, mabasag ito ng bahagya, delikado po. You don't play with harmful substances. And sin is the most harmful of them all. No? Lalo na yung mga kasalanan na ang galing talagang magpanggap. Ang galing talagang magkunwari. Hindi tayo madalas nahihirapan sa kasalanang obvious naman na kasalanan talaga. Pero yung mga kasalanang nagtatago, yung palihim, yung gumagapang, no? Kaya doon po tayo dapat maging mapagbantay. No? Kasi nga nandun din po yung context na parang pag maliit na kasalanan, parang okay lang. Hindi po. Wala pong okay sa kahit ano pong kasalanan. Kaya yun po yung delikado at dapat pong iwasan. And number 3, panguli pong main point natin is the deadly consequences of sin. No? Ang kahihinatnan po natin kung ito man ay napagbigyan at pumasok po sa atin pong buhay. Nakita na po natin yung nangyari kay Haring Solomon, letter A, the heart turns away from God. Lumalayo ang kalooban ng tao sa Diyos because sin is always, anong pong tawag po sa kanya? It always disrupts our relationship, our fellowship with God. No? Yan po ay lagi pong nagsisilbing bara, no? At harang at sagabal sa atin pong pagtungong at paglapit sa Diyos. No? Gaya ng nangyari kay Solomon, nabasa na po natin kanina sa verse 9 ng unang Hari 11, nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. Galit. Nagalit ang Diyos. No? And alam nating nagagalit ang Diyos. Alam nating galit ang Diyos sa kasalanan. No? Pero sometimes siguro para makatulong sa atin pong sariling kaisipan, isipin mo kung galit ang Diyos sa iyo. Galit ang Diyos sa iyo, sa ginagawa mo, sa desisyon mo, sa iniisip mo, sa pamumuhay mo. Gawin nating mas personal para meron po talagang dating. Kasi parang pag sinabi nating, nagagalit ang Diyos sa kasalanan, parang okay, galit naman ang Diyos talaga sa kasalanan. Gawin nating personal para, alam mo yon, sabi nga, para naman kabahan po tayo. Para naman mangatog po tayo, magkaroon po tayo ng pagkatakot muli sa Panginoon. Kasi yun yung problema po minsan pag wala na po tayong kaba. No, wala na po tayong nervyos. Hindi po natin namamalayan, malayo na po pala tayo sa kanyang presensya. No? The result of God's anger was the kingdom being taken away. No? As with King Saul, when he disobeyed God, God was not the priority anymore. No? Nakakalungkot ang kwento kahit ni Haring Saul. Ganon din siya. Nagsimula ng tama at maayos na uwi sa walang kwentang pamumuhay. Ang huling mga araw niya ay para siyang nasisiraan ng bait, nasisiraan ng ulo, naninibat ng haring ni sinisibat si Haring David bago pa siya naging hari dahil sa takot niya. Dahil sa pagkapraning po niya kung ano ang mangyayari sa kanya. No? When we compromise, this is the result. Our heart moves away from God. No? Pag may kasalanan sa buhay po natin, hindi po nating matiis na manatili sa presensya ng Diyos, so we move away. Sabi po ng Isaiah 59:1 and 2, tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Hindi po bingi ang Diyos
Pero kung dahil sa kasalanan, hindi niya po tayo didinggin. Naririnig ka niya, but God will not listen. God will not acknowledge your words. No? So yun po yung consequence po na ito. Lumalayo po tayo. It hinders our relationship with God, not because God moves away from us, but because we remove ourselves from His presence. Kapag nagkasala, ang priority natin nagiging self-preservation, atin pong sarili. Self-justification. Pinagtatanggol natin ang ating mga maling ginagawa. Wala na po sa picture ang Diyos. No? Kaya nga, karugtong po nun, letter B, it strives to separate from the godly. Ano mang patungkol sa Diyos, ano mang maka-Diyos na bagay, ay ganun din, siya mo na rin iiwasan ngayon. You distance yourself not just from God, but everything else that is related to Him. Bakit po ito nangyayari? Because of guilt and shame. Dahil nga po tayo ay may kahihiyan, yun po ang gagawin po natin. No? Lalo na kahit ang konsyensya natin will not lie to us. The conscience knows that we are guilty of sin. No? Gaya po ng ginawa ni Adan at ni Eva matapos magkasala, anong una nilang ginawa? Nagtago po sila. Well, tinakpan nila ang kanilang kahubaran dahil nakita nilang hubad pala sila. The next thing is nagtago sila. No? And that's what people do when they commit sin. No? You try to hide and escape from God. Wala na po ang panlasa mo sa pananalangin. Parang pointless manalangin pagka nasa sumpa ka po ng kasalanan. No? Wala na po sa panlasa mo ang kanyang mga salita. It's pointless to read the Bible. Parang matabang na po ito, no, para sa iyo. At hindi kalaunan ay titigil ka na rin po sa pagdalo. Sabihin mo pa na wala naman akong nakukuha sa mga gawain na ito. No? Yun namang nagsasalita sa harapan, paulit-ulit lang naman yung sinasabi niya. No? Kasi mawawala na po ng panlasa ang ikaw sa lahat ng anumang bagay na maka-Diyos. Kasi malayo ka na po sa Kanya. No? We know this is foolishness. We know that we cannot hide from God. So we do the next best thing. We hide from His children. No? Pinagtataguan natin yung mga kapwa natin mananampalataya. Sabi po sa Isaiah 29:15-16, nabanggit po dito, kaawa-awa ang mga nagtatago kay Yahweh habang sila'y gumagawa ng mga panukala. Sila na nagsasabing, doon kami sa gitna ng dilim upang walang makakilala o makakita sa amin. Binabaligtad ninyo ang katotohanan. Masasabi ba ng palayok sa gumagawa nito, hindi naman ikaw ang humugi sa akin? At masasabi ba ng nilikha sa lumikha sa kanya, hindi mo alam ang iyong ginagawa? No? We will ultimately remove ourselves from everything else that is godly in our life. Kaya siya mapanganib. Nakakatakot po siya pag nangyari na po ito. No? Una yan, magpapalate ka na. No? Parang mas busy ka na ngayon. Late ka na ng late sa gawain. Next niyan, may pa-absent ka ng pa-isa-isa hanggang sa inconsistent hanggang sa wala na po. No? Kailangan mo nang i-follow up. No? At ang dami mo ng dahilan. That's how it works in reality. Yun po yung practical na itsura po pag nangyari na po ito. No? Pagka nakakaramdam ka po o na nakikita mo, may awareness ka pa na nangyayari na po ito, mag-ingat ka na. Manumbali ka na kasi pride na po yun. Muhugis na po at nag-uumapaw na po ang pagiging palalo ng pagiging tao po natin sa ating puso. At pride po ang number one na dahilan kung bakit po hindi po nagpapakumbaba ang tao at hindi po humihingi ng tawad sa Diyos. It will always be pride. Ang dali lang, mag-sorry ka. Confess your sin. Hindi magawa ng isang ma-pride na tao yan. No? It will hinder your restoration. And lastly, letter C. A deadly consequence of sin is a life robbed of freedom and power. No? Sabi po sa Galatia, Kabanatang 5, Talatang 1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli.
And that's what happens when we allow ourselves to wallow in sin. Para po nating pinapaalipin muli ang ating mga sarili sa kasalanang gayong pinalaya naman na tayo sa pamamagitan ni Kristo. No? Messing with sin will cause us to live a defeated life, para kang talunan. No? Sa pamamagitan ng ating sariling aksyon, mga desisyon, ito ang magdadala sa atin para po ikatwa at i-deny ang ating kalayaan kay Kristo at para tayong magiging alipin muli. No? This causes the believer to become powerless. Powerless because of sin. Powerless because you are hindered in your relationship with God. Because we know apart from Jesus, we can do nothing. No? You also have a powerless testimony. Walang maniniwala sa'yo. Walang makikinig sa'yo dahil makikita nila ang buhay mo. Your integrity is questioned and people will not believe you anymore. No? Ang lungkot po pag nauwi po sa ganito ang sinumang Kristiyano. Losing that freedom or losing the benefits of that freedom, losing the benefits of God's power in your life. May babala nga si Pedro po sa ikalawang Pedro, kabanata 2, 21 hanggang 22. Mabuti pang hindi na nila natutuhan ang daang matuwid, kaysa matapos matutuhan ang banal na kautosang itinuro sa kanila, ay tumalikod sila dito. Angkop na angkop sa nangyari sa kanila, ang mga kasabihang ugali ng aso matapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwana, at ito namang baboy paliguan mo man pilit na babalik sa dating lubluban. This is harrowing, nakakakilabot po ito. But it happens kung hindi po tayo mag-iingat. This is how destructive the trap of sin really is. How deadly is the poison, no? Kaya nga lason, you don't need a lot. No? Sa mga pelikula po, lalo na mga spy movie, konting-konti, patak lang po ng lason, papatay po ng elepante. That's how dangerous. No? Kung ihahambing natin ito sa kasalanan, huwag mong maliitin ang maliliit na kasalanan, kahit maliit po sila. Lason po sila, napapatayin ang buong katawan. No? Let us not play around with sin. Let us not flirt with temptation. Baka tayo ay mahulog sa kasalanan ding ito. No? Ang mabuti, kahit man tayo ay magkasala, we only need to confess and to repent. We need to come before God in humility, ask for forgiveness, ask for help. No? Ask for restoration. Kanina kinanta po natin yung napakagandang awit, namimiss ko na po yung awit na yun. Hulaan yung anong awit po yun. Create in me a clean heart. No? Kasama po yan, nung isa pang awit na sana maawit po din natin ulit, is the song A Broken Spirit. It's actually from the same psalm, the Psalm of David. Yan yung awit na nilikha, na isulat ni Haring David nung panahong siya po ay kinumprunta ng pagkakasala niya kay Bathsheba sa kanyang pagpatay kay Uriah. David, sa kanyang pagkakamali, is very human. Yun ang pruweba na tao pa rin po siya. And what sets him apart ay yung ginawa po niya after niyang magkasala. He did not deny. He was not filled with pride. He did not justify his sin. Although yes, nagtago din siya. Although yes, pinatagal din po niya. And yes, nagsuffer din po siya ng consequence ng kasalanan po niya. But when Nathan confronted King David, David did not justify himself. Nagpunit siya ng damit, naglagay ng abo sa katawan, nagsuot ng sako, at nag-fasting po siya. No? Hindi niya pinapatay si Prophet Nathan. Marami pong hari matapos ni David, ganun ang ginagawa. Papadala ng Diyos ang propeta para sa hari ng Israel. Ang gagawin ng hari ay papapatay yung propeta. Hindi po yun ginawa ni David. For all of David's faults,
His response is something to emulate. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Yun lang ang kailangan nating gawin. Hindi po yun, technically, hindi po siya mahirap. Nagpapahirap po dito ay yung kasalanang nanunuot sa atin kapag pinagbigyan. No? Repentance, remember din po, no, repentance is more than just saying sorry. It is changing our mind and attitude to follow God and His Word. Hindi lang ito kalungkutan, hindi lang ito kalumbayan, hindi lang ito pag-iyak, kundi ito'y tuwirang pagbabago talaga ng kalooban. Yun yung kailangan. Ano po? Kaya po, para po sa ating pagtatapos mga kapatid, again, as our title dictates, watch out for sin. No? Watch out for sin's deception. Ang nakapanlilin lang at makamandag o nakakalaso na kasalanan ay hindi po talaga dapat nating pagbigyan o paglaruan. No? Marami na pong naging trahedya at kalungkutan resulta ng mga kahit maliliit na kasalanan sa buhay natin. Huwag na po natin itong payagan pa. No? Remember, it will always bear fruit. The consequences of sin are always negative and dire. Lagi itong malubha at masama. Kung ang pinakamatalinong hari na si Solomon ay nadaya pa rin ng kasalanan, sino pa po tayo? So ano pong lesson nun? Huwag na tayong, kung si Solomon nga nadaya, wala na tayong magagawa. Hindi po. Kung si Solomon ang nadaya, mas lalo dapat tayong maging maigting at maingat at mapagbantay sa ating sarili. Sa tulong at biyaya ng Diyos, malalabanan natin ang mga bagay na ito. Kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Pero kailangan nating ihanda ang sarili natin at mag-ingat po tayo sa nakakalaso na kasalanan sa mundong ito. Ha? Ibalik po natin sa Diyos ang pinakamataas na papuri sa umaga pong ito. Sa ngayon po, inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo na pong tumayo at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, muli sa umagang ito ay napaalalahanan muli kami ng inyong mga salita. Sa buhay ng inyong lingkod, Panginoon, na si Haring Solomon, nakita namin ang kanyang magandang halimbawa sa simula ng kanyang buhay. Ngunit gaya ng marami, Panginoon, siya man ay dinaig at natalo ng panlilinlang ng kasalanan sa kanyang buhay. Inaaral namin ito hindi upang magmalaki, upang maging mapagmataas, upang maging mayabang sa aming mga sariling buhay, kundi upang matuto kami sa mga halimbawa ng nakaraan. Sa inyong mga buhay na salita na nagbibigay gabay at buhay sa amin, kami ay natututo at kami ay napapalakas. Upang kami ay maging mapagbantay at maging handa sa anumang mga bagay na nais pong ipahamak at ibagsak ang aming buhay. Patuloy na ingatan namin ang aming mga sarili. Huwag kaming magpadaya o magpaloko kanino man, kay Satanas, sa ibang tao o sa sanlibutan ito, kahit sa aming mga sariling mapanlinlang na puso. Ingatan niyo kami palagi, Panginoong Diyos, at lagi kaming mamuhay ayon po sa kabutihan ng inyong kalooban. Lagi kaming mamalagi, Panginoon, sa pagsunod ng inyong mga utos upang hindi kami mahiwalay sa inyong presensya. Ingatan niyo, Panginoon, ang aming mga hakbang at ilayo niyo kami sa anumang mga panganib ng kasalanan at mga tukso nito. Ganun pa man ay palakasin niyo kami upang malabanan namin ang mga pagnanasang ito na pawang nagkalat na sa sanlibutan ito. At dalhin niyo kami ng ligtas at payapa sa amin pong paroroonan sa inyong presensya. Muli, lahat ng ito, Panginoong Diyos, ay pinagkakatiwala namin sa inyo. At ang mensaheng ito ay nawa mapagbulay-bulay pa po namin sa mga nalalabi pa naming oras. Pinupuri ka namin, Panginoon, at lahat ng kalwalatian ay tanging sa inyo lamang. Tanggapin po natin ang bendisyon. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan,
katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan, magpakailanman, at ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatean po tayo sa bawat isa.